Sir Rapi Tulfo, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Pumunta po akong abroad para magtrabaho. Pero yung nangyari po is binububog po ako ng aking amo. Tinwist niya yung kamay ko. Tapos sinampal niya ako. Doon siya nag-umpisa ng pananakit sa akin. Pinupukpok niya ako sa ulo. Pag gumagawa kami ng lunchbox na ayaw niya, hindi niya nagustuhan. Cellphone, pukpok sa ulo, lahat, sampal, bugbog dito, bugbog dyan, lahat. Ito, kagagawan to ng amo kong babae. Ito, saka yung sa mukha ko. Tapos yung sa katawan ko, yung ganito, yung stick to, yung sa lalaki, ito, vacuum. Paano niya po naipadala tong mga litrato? Bali po, nagpatago po siyang humihiram sa kasama niya po ng cellphone para kumontak po sa amin. Tapos sinisend po yung picture. Yung kasama niya, Pilipino. Opo. Bakit yun hindi kinuhaan ng cellphone? Hindi po. Yung kanya lang ang kinuha. Opo. Bali sa mga bata po kasi sila. Nung nakukontak niyo po siya, ano po ba ang kwento ni Ma'am Jeremy? Minsan lang po kasi siya mag-chat kasi nalaman na lang namin na nawala na siya ng cellphone, na nagrereklamo na po siya na nananakit po yung Kailan bata. siya pumunta na deploy sa Oman? Bali, umalis po siya ng Pinas, October 5. Dumating po siya doon 7. So last month lang. So sa sinandali niya na, doon, kaganyan na ang sitwasyon niya. Opo. Kailan Opo. sinimulang kunin yung cellphone niya? Mga 2 weeks. After 2 weeks, hindi niyo na siya After 2 weeks. nakukontak. Paano kayo kinokontak? Messenger? Ganyan? Opo, Sa messenger. messenger. Buti na lang may messenger at na-contact niya pa kayo kahit nawala yung cellphone niya. Jeremy, Hello po. anong sitwasyon natin dyan ngayon, Jeremy? As of na po, safe naman po ako kasi may kabayan po na tumulong sa akin ngayon. Pero not totally 100% na safe. Kasi nga po, gawa ng malakas talaga yung kapit ng amo ko. Pinagbabantaan na din po kasi siya eh. Kaya hinihintay ko lang po talaga yung tawag nyo para makalipat po kami ng lugar at makatago po. Ngayon din po, actionin natin yan. Good afternoon po, sir. Yeah, good afternoon. Actually, attorney, kaninang umaga, nasa police station na ang ating welfare officer. Inaantay natin dumating yung kanyang sponsor pero hindi tayo sinipot. Medyo matigas nga ito. So mag-government to government tayo. Kinontak na rin natin ang ating ambassador doon, si Opo. Ambassador Imelda Panolong. Hinahanap namin siya. Tagang magpapile tayo ng kaso. Hindi matatapos Magpapile yan tayo dyan. ng kaso. Oo. Hindi yung makakalusot ng Salamat ganun-ganun po. lang. Ay, yung agency ko po dito na Altarec, wala po siyang pakialam. Siya pa po mismo nagsabi na sa amo ko na ipakulong po ako. Ibibigay po namin yung lahat po ng detalye, Sir Sige. Arnel, off-air po. Sige, at ibabato ko kaagad dyan immediately. Pagbigay nyo sa akin, kaagad dyan. Babato ko yung information doon. Antayin mo lang sila, Jeremy, antayin mo lang sila. Medyo malayo ka raw eh. Opo. Pati po Sige. yung kaibigan ko na pinagbabantaan, sir, gusto ko rin po sana siyang baka madamay na po kasi siya eh. Dami na ng threatening sa kanya. Sige, kukunin din natin yung detalye ng kaibigan mo. O tapos wag na lang kayong wag na kayong mag-post kasi matitrace pa yung IP nyo. Wag na mag-post Opo. muna, ha? Matitrace yan. Kaya mas mabuting ito na lang. Pagkatapos natin mag-usap, yun na. Tama po yung abiso nyo. Oo. Sige po. Thank you po, Sir Arnel. Sige po, sir. Suzanne, anong gusto mo sabihin sa nanay mo? Mama, sana okay ka lang dyan. Sobrang alala namin dito. Nung nalaman namin na ginaganyan ka. Tapos, hindi na ako makakain. Tapos, makatulog dahil doon. Sana makauwi ka na para matapos na to. Yung gusto ko lang po talaga na makauwi lang po yung mama ko. Yun lang. Tapos doon na nagsimula yung sobrang pananakit nila sa akin. Kasi dahil nag-send ako ng picture na pinupukpok niya ako lagi ng cellphone dito sa dalawang braso. Tsaka nagalit na talaga siya ng sobra. Kasi buntis siya, binibigyan ko daw siya ng stress. Kaya nagpapasalamat din ako na kahit dalawang picture lang na na-send ko, doon nagsimula ang lahat na pinost nila na kailangan ko ng tulong.
Hanggang sa pinipressure na ako ng amo ko, pinagbabantaan na isang tawag lang sa Pinas, papapatay niya yung anak ko. Sa marami din pong nag-share ng mga picture tsaka video para humingi ng tulong. As in, doon po siya nag-trigger na galit na. Kasi everyday na po talaga yung sakitan nangyayari. Nagkalakas na lang po ako ng loob na tumakas kahapon is nablangko na po ako ng ilang segundo. Tapos sinampal niya uli ako, sinaktan niya ako. Doon na ako nag-decide na umalis na talaga. Kasi pag hindi pa ako umalis, pag dumating yung asawa niya, papatayin nila ako. Kasi nangyari na yun, tinutukan na ako ng baril nung sinakal ako at sinaktan ko ng amo kong lalaki. Grabe naman. Yung stick na yun, sobrang makapal yun. Ang pinaka-priority natin ngayon, ma'am, is yung ma-rescue po siya dahil on the way naman na po yun dun yung tulong, no? At nilolocate na po sa kabilang studio ng mga researchers po natin yung mismong lugar niya para maipasa na po natin kay Sir Arnel. Buti po actually naglakas kayo ng loob dahil talaga kung hindi tayo magsasalita at magtutuloy-tuloy ito, ilan pang pamilya ang mawawalan ng kamag-anak o magkakaganito. Hindi naman kailangan trabaho ang kailangan Opo. nila, makatulong sa pamilya. Opo. Tapos ganyan na mangyayari. O ngayon uuwi, yung paano na yung pangarap niya na nagpunta siya doon para makatulong sana sa pamilya niya, sa anak niya. Pero yun po, wag po kayo mag-alala. Makakarating po yan at mabablacklist po yan. Panigurado po yan. Ma'am Jeremy, ma'am, yun lang naman po palagi ang kagustuhan ni Idol Rafi, no, na matulungan po lahat po ng OFW natin na nakakaranas po ng ganyan. Ngayon, ma'am, on the way na po yung tulong. Yung mga staff po natin, kausap na po si Sir Arnel Ignacio. Mag-iingat po kayo parati, Opo. ma'am, at lagi niyo pong alalahanin kung gaano po kayo kamahal ni Senator Idol Rafi Tulfo, ma'am. Salamat po. Andito na po ako. Nakuha na po nila ako. Salamat po sa tulong, sa maagang action po. Maraming salamat po.